naglakad-lakad ako kasi medyo naman ako nalungkot and may mga naiisip lang akong mga something, kaya sabi ko lakad-lakad lang mo siguro ako. And then nagustuhan ko rin naman kasi ilakad yung tsinelas ko na binili ng isang araw, di ba? Yung kasama ninyo ako, di ba? Sinamahan niyo pala ako, di ba? So maganda sa paa, mura na, maganda pa sa paa. So hanggang doon lang talaga sa mga mumurahing bagay. So yun, tuwa akong ilakad. So sabi ko, i-break in ko nga itong tsinelas na to. So may lakad ako hanggang sa nakarating ako dito. Eh since na itong place na to is one of my hindi naman ko naman siya favorite, pero napaka-memorable sa akin ng place na to kung saan ako mismo nakaupo. Kasi nung unang dating ko dito sa Kuwait way back 2022, June 2022, this area is the first area na napuntahan ko dito na nagustuhan kong tambayan, kasi ito yung lugar na walang mga tao sa paligid, ako lang mag-isa, and then ang harap ko lang, pero ngayon nakatalikod, nasa likod ko ngayon yung mosque, okay? Pero pag wala akong viewing, wala akong vlogging, so doon ako nakaharap, syempre. Tumalikod lang ako kasi gusto kong makita ninyo yung background ko na mosque. So yun. So ito yung lugar na unang una kong tinluan ng luha. Itong lugar na to bilang tumulo ang luha ko para magpasalamat kay Lord tsaka kay Allah na salamat sa pagbabalik niya sa akin sa Kuwait. And with that, binigay niya sa akin na instrumento yung human resource namin, si Sir J, para makabalik ko ng Kuwait, at si amo ko. Alam mo yun, with their help, I have proven sa mga tao na hindi totoo yung mga kasinungalingan na pinapakalat ng kapatid ko, na kaya siya hindi daw makakabalik ng Kuwait dahil daw, o ng Middle East dahil daw sa madami daw mga akong problema sa Middle East and so on, mga paninira nung kapatid ko sa akin. So hindi ko na pinansin kasi katulad ko, ako yung mas nakakaalam, ako yung mas mas malawak yung pag-iisip, ako yung nakakaalam lahat ng mga nangyari sa buhay ko. So huwag ko na lang bigyan ng pansin. So yun, kaya ako napayak talaga ako sa lugar na to that time. And nung lumipat naman ako ng bahay, nung pagdating ko ng Kuwait dito noon, diba ng 4 o'clock na madaling araw, 5 o'clock sinundo ako nung boss namin, ni Sir J. Dinala niya ako sa accommodation, and then pinauwi ko lang siya. And then around 5:30 ng umaga, dito masikat na araw noon. So naghanap na ako ng malilipatan kong bahay. So may nakita akong bahay dito sa may likod ko, dun sa may part na yon, malapit sa may mosque na yon, sa part na yon. Doon ako unang lumipat na bahay. Kaya lang, sabihin na po natin na napagbintangan po ako. Napagbintangan ako na nagluluto raw ng kanilang mga groceries sa bahay, sa kusina. Knowing na nagpa-cash advance ako nun sa office para ako makapabili ng mga gamit ko, mga groceries ko, pangkain ko, bed sheets, ironing pad, lahat ng mga kakailanganin ko na sa pag-umpisa dito sa Kuwait, at pinihiram ako ni Sir J. At yun ang ginawa kong puhunan ko para ako may magamit na mga electronic sa katawan. So yun. Tapos nag-grocery rin ako. After siguro ng mga ilang days, ilang weeks, napagbintangan ako so nagbayad muna ako ng down payment, advance, kasi 100 yung room. So nagbigay ako ng 90 something, so meron akong balance. No, sa 75 I guess. Then may balance akong kaunti. So sabi ko, sa sweldo ko na ulit babayaran yung balance. Okay. Pero after mga ilang days pa lang ako sa bahay na yun, pinagbintangan ako na nagluluto ng mga groceries nila doon sa kanilang
sa kanilang kusina. At sabi ay hindi daw yung kasama sa pinag-usapan namin sa renta ng bahay. Siyempre, nasaktan ako dahil siyempre, pigbintangan ako kag-grocery ko nga lang, may sarili akong pagkain at hindi ko naman ugali na magluto ng pagkain ng ibang tao or gumamit ng pagkain ng gamit ng ibang tao. It's not my norm. Hindi kasi ako ganun pinalaki ng aking mga magulang. So nagpaalam kagad ako sa bahay na yon sa aking flat holder dati. Then nalaman ni Sir J yung kwento ngayon. Sabi ni Sir J, umalis ka doon, then lipat ka doon sa accommodation. Balik ko sa aking accommodation. And that time talagang naghanap sa Sir J ng panibago kong bahay na malilipatan. So, kaya napunta ako ngayon doon sa current ko ngayon na flat holder na napakabait sa akin. Si Mami Mina at si Kuya Mike and there's the people inside. Mababait sila sa akin. Bihira man kami magkakwentuhan, mga bagay-bagay, pero kasi syempre may mga trabaho, busy kami sa bawat isa and we have limitations as well sa bawat isa. So, bihira ako mapagkwentuhan. Pero ramdam mo na welcome ka naman doon sa bahay. So, yun. At saka mababait sila sa akin. Yun ang talagang bahay na yun. Since noon, dito ako pumunta, naglabas ako na kasama ng loob and so on. Kaya nagustuhan ko yung lugar na to. So, every time na mayroon akong problema or mga isipin, dito lang ako nun. Dasal lang ako nandito. Hanggang ngayon naman. Tulad ngayon, pumunta ako sa lugar na to kahapon, kasama niya naman ako, sinamahan niya naman ako, 'di ba? Doon sa Cornish. And syempre, ngayon ulit. Nagustuhan ko lang lumabas and mag-vlog. By the way, itong vlog nga pa pala to, itong channel ko na to, this is more on about just saying my words or like just being me in my channel. Wala masyadong ganong content and so on, but it's all about me, and me. Gusto ko lang mai-document yung pag-stay ko ng Kuwait. And gusto ko balang araw sa man ako makarating, sa man ako abutin ay merong mapapanood yung mga nakasama ko sa buhay or meron akong babalikan na moments ko sa lugar na to. Alam mo yun, parang gagawin ko na siyang archive ko sa buhay ko. Kaya ako nag-vlog ng ganito, but not for anything else. I just wanna keep it. Siguro ganun talaga pagka medyo nagmamature tayo. Ang dami tayong mga bagay na naiisip sa buhay na gusto nating i-treasure yung bawat moment natin. And yun lang. Basta, ang hirap. Basta. Salamat sa pagsama sa akin and thank you for listening. Malaking tulong yung alam mo yung nasabi mo yung gusto mo sabihin kahit man to do this video, to do this vlog, you know. So ipagdasal nyo na lang po ako mga kabayan and mga followers ko na sana mabigyan ulit ng pagkakataon na makabalik muli sa fashion industry at doon sa makalipad doon sa lugar na sana gusto kong pupuntahan. I keep on praying na sana dumating na sa akin yun. Sana po.